Good morning everyone. Kami on this GSA 1D at nandito kami ngayon sa Pampanga para mag-interview ng ating mga nag-aalaga ng kambing. So, Cholo, tanong mo na sir. Unang tanong, magkano ang nagastos kapag papatayo o kambingan? Ay, itong house nila. House ka puhunan sa kambing. Capital sir, pinaka-capital. Halos lahat no. So, Estimate. nag-start kami ng kambing, tatlo pieces. So, bili namin 3,000. Sa tatlo. Yung tatlo. Kasi may lahi nga dyan eh. May lahi nga buhay rata, no? Buhay. Oo. So, tapos itong housing nila, umabot ng 80,000 pati yung labor. 80,000. So, 100 kasama starting. So ngayon nakikita nyo dumami na siya, lumago kasi tagal ng panahon. So next question. Ano naman po yung mga pagsubok o challenges sa pagkakambing? Mahirap din kasi lahat naman kasing hayop nagkakasakit, no? So yung kambing kailangan na lagong mainit yung inumin nila. Tapos, pupeto ng vitamin. Lagi lang nilinis yung kulungan para safety sila sa sakit. Sir, ano naman po ang breed type ng kambing natin? Actually, may yan eh. May lahi na kasi yan eh. Siguro, yan. Mohair yan. Mohair. Next. Sir, ano naman yung reason nyo, yung motivation sir para mapalago yung pagkakambing sir? Kambing. So, ano lang yan. Kambing kasi 1 year, 2 beses sa mga anak. So, kailangan pagkapanganak niya, kailangan magpahinga mo ng 2 months bago mo siyang pinagulog. So, madaling dumami yung kambing. Basta lagi silang nakawala. Okay, kasi kaya nakalusin na ngayon, may palay sa likod eh. May palay sa patayan. So, yan, nakakulong na silang ganyan. At sinupo natin mga damo. Dahil kambing, masela sa pagkain. Gusto nila nakataas yung pagkain. Ayaw nila sa baba. Ginapatan na yung kainin. So, madali lang yung ang dami. Actually, yun eh. Tatlo kami nag-start yun, tatlo lang. Tapos umabot ng 20. 20 na. Pagbenta na. 2 years na. 2 years na. Naman sa may market sir, paano naman po yun? Paano ginagawa niyo? Paano yung naibebenta ang gatas, meat product? So, may kumuha dyan pinag-ahente, parang kinakate nila sa mga market. Siguro meron silang mga delivery sa mga palengke, restaurant. So nagpo-produce kayo para sa meat production. Tapos na? So yun lamang po, pakilala natin ang ating mag-aalaga. So, Ako pala si Benji Mangulagnan, ating katulong ilog ng Davao, Pampanga. Ako po yung nag-aalaga ng kambing dito sa Bukirin. So, yun lamang po. Maganda rin po kasi na mag-alaga ng kambing. Actually, wala namang konting puhunan lang sa una. Tapos, damo lang kinakain. Pwede rin pag may lagay ng palay, pwede rin siya pakainin ng feeds. Suporta. So kung meron na kayo pambili, kahit kumakain ng damo, pwede rin pakainin ng feeds para yung mga alaga natin kambing ay malusog, no? So, napakaganda pong maglaki ng kambing. May pumapasok din ng income. Konting pagod lang. Tapos konting puhunan. At kaya marami nag-aalaga ng kambing eh. Nakita mo sa mga Facebook, talagang ang dami mga kambing. So, yun lang po, no? So, videographer, pakita mo na yung mga kambing.
Ay, siya, nasa baba. Hindi pa ma-save eh. Morning, sir. Nandito kami sa Pampanga para interviewin ang isang farm owner at aming kaklase, si Julius mga labnan. Hi, my name is Julius Cesar Mangalagnan, and yun, interviewin nila ako and itutur ko na rin sila. So, ayan. Ang unang tanong, sir, Ano? magkano ang estimate yung nagastos sa itikan nyo? Estimate ko dito siguro itong poultry kasi nagre-range siya ng, so light material lang to. Nagre-range siya ng 100,000 siguro to 200,000. So tas yung mga kasama yung itik siguro, yung itik kasi nagre-range siya ng mga 200 din. Okay, So sir. mga half million din yung kailangan. Okay, sir. Ano naman yung mga nagiging problema o challenges sa pag-iitik nyo? Naging challenges sa amin kamukha ng klima. Pag mainit, yung syempre yung production ng itlog mababa, and pag malamig naman, nagkakasakit yung mga ating mga alaga at nagkakaroon ng mga sipon. So in case may experience sa gaya ng tag-init, bumababa yung productivity ng aming alaga at bumababa yung feed intake nila, and also yung itlog nila ay lumilit. So yun, nalulugi. Pangatlong tanong, sir. Ano naman ang breed ng itik, sir? So ang breed naming alaga, pakita mo sa aming videographer. Ang aming breed ay native yan, so native mallards o tinatawag na itik pateros yun. So next. Ano naman yung motivation niya, sir, para ipagpatuloy yung pag-iitik? So ang motivation ko siyempre, batang nag-negosyo, mas lumaki pa and magamit ko in the future, and so kaya nag-take ako ng agriculture para mas magkaroon ng kaalaman sa agrikultura at sa pag-alaga ng hayop. Sir, yung naman, management practice niyo, yung paglinis, gano'n. Pag yan, kagaya ng poultry, hanger type. So nililinis siya every 1 week or every 3 days. So para mapanatili natin yung klima niya sa ilalim na malamig at mapreskuhan yung ating alaga. So kagaya niyan, sa kada umaga naglalagay kami ng suso o pakain sa kanila para mag-ano sila, pampalaki ng itlog at pampakapal ng sa itlog. And the same time, yung pinapakain namin, naka-feeding system, naka-andi yung ating pagkain. So yun lang. Sa market naman, sir, paano mo na So sa market namin, halikay dito, sa gaya nitong mga itlog namin na to, gaya ng malalaki, binabalot namin siya. Itong ay mga malalaki, ginagawa namin salted egg. So yung maliliit naman, ginagawa namin balot. So pinaprocess namin siya para mas kumita yung mga ating farm. Kasi pagka ibebenta ko lang siya ng press na sariwang ganito, masyadong mura. So eto, didemo ko rin sa inyo, tuwing gabi, binubuksan siya, then dito siya itik, pakita mo ating videographer. Diyan nangingitlog yung itik natin. So ganito siya, bubuksan mo siya tuwing gabi, and pagka umaga naman, isasara mo siya. Okay, sir, salamat. Dahil pinayagan namin kayong interviewin. Yun lang. Thank you. Okay, ito lang.